Punta na po natin si Attorney Howard Calleja, ang tagapagsalita ng Trillion Peso Movement at convener ng Isang Bayan Coalition. Tanungin po natin kung kontento na ba ang mga grupong ito sa aksyon o parang napakabagal po ng usad. Ano po? Magandang umaga si Attorney Howard. Good morning, Alvin. Good morning sa mga tagapakinig, tagapanood. Good morning, mabuhay po kayong lahat. Ano po ang reaksyon po ninyo na may third batch pala ng hindi pinakakasuhan eh. Parang inirekomenda ang kasuhan ng ombudsman. Yan. Opo, maalala natin, Alvin, yung ICI is only investigatory, kaya Correct. kanila is to only recommend, no, na ito imbestigahan ng ombudsman kasi nga ang ombudsman ang magsasampa ng kaso. Tama. Kami, una-una, syempre, masaya at may mga kasong na-file, pero sa totoo lang, sabi mo nga, Alvin, medyo mabagal. No? Ang nakikita natin na umuusad, kaso pwede naman natin sana umusad ng mas mabilis. At kung makikita mo, Alvin, panay Bulacan lang. Ito, Bulacan na naman itong nakita natin. Pero, Alvin, we have more than 80 provinces. Ilan cities and municipalities. Kailan ba matatapos ito sa buong Pilipinas? Nakita na nga natin at sinabi na rin ni Yusek Bernardo na maraming mga ganito, hindi lang po sa Bulacan, pero sa ibang areas pa. So, gano ba kabilis at ano ba ang aantayin natin dito sa ICI, sa Ombudsman, sa DOJ, at sa DPWH na kailangan hindi lang talaga task force pero talagang kailangan bigyan natin ng todo pansin ito kasi sabi ko nga kung ganito tayo once a week umuusad pero usad pagong ang ating mga kaso. So kailan pa ba matatapos to? Siguro kailangan na natin na katukin na talagang bigyan action ito na sabi nga nila may makukulong sa December pero ilan yung makukulong sa December, napakarami nito Kumbaga, magiging selective lang ba tayo pag December at masasayahan na ba tayo sa isa, dalawa, tatlo? Sabi nga, this is kumbaga, yung sindikatong ito is malalim ang pinupuntahan. Kaya ilan pa ba ang kailangan natin kasuhan at ikulong. So I think doon natin tingnan ito, Alvin. We should not be happy with just one or two cases, but we should see that the wheels of justice should really be moving and moving swiftly against the culprits of this corruption, not only to put them to jail, but really to bring back the money para merong restitution, maibalik yung pera sa bayan. Attorney Howard, so ano po ang suggestion ninyo para mapabilis ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nangurakot sa pera ng bayan? Alam mo, hindi ko naririnig sa... Well, number one, yung ICI, kinakatok natin. Dahil alam mo, Alvin, maalala mo, sabi nila, ila-live stream nila, hindi ko pa nakikita o hindi ko pa nalalaman na ito naging makatotohanan. So, ano na bang nangyari dito? Inaayos na raw, narinig ko kanina si Attorney Hosaka sa interview ni Johnson Manabat, inaayos na raw. Hopefully, umabot daw sa November 11 ba sabi niya? O 11 o 12 na hearing. Wala namang hearing so walang pwedeng i-live stream ngayon dahil wala pa namang hearing. Walang hearing Siguro yun ang sinabi nila para meron silang rason para wag mag-live stream dahil walang hearing. O ano yung suggestion mo muna para mapabilis? Malay mo nakikinig. Well, number one, siguro, tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, wala ako narinig na ICI sa Visayas, sa Mindanao, except yung Mindoro ata, I think, if I recall, no, sa nauna na lang final ito ng ICI. And then, how many cities? Siguro, we need more people for this. At saka, maybe yung sinasabing batas ni Laila de Lima at saka ni Senator Tito Sen, Senate President Soto, yung People's Commission, Independent People's Commission, siguro bilis-bilisan nila para matingnan, hindi lang Bulacan, but really all over the Philippines, no? Kaya nga sabi ko, kailangan na tutukan ito at narinig ko na rin, sinabi ng Ombudsman, sinabi ng Sandigan Bayan, magbibigay sila ng specific committee or specific prosecution panel. Maganda ito, pero kaya ba ng buong Pilipinas? Kasi yun nga, kita mo Alvin, 2 buwan na o magtatatlong buwan na, naririnig natin, puro Bulacan pa lang, some Quezon City,
some na may Mindoro, pero nasaan na yung ibang probinsya na nakita natin, alam nga naman natin na hindi naman ito nangyayari dito in one province or one city lang. So siguro doon natin tingnan 'yan, and alam natin tao ang let's say manpower ang problema. Di kung kay Presidente Marcos, kung talagang seryoso siya, talagang bigyan niya hindi lang ngipin ito, but talagang resources, manpower resources para talagang tignan, halukayin na in every city and province. Kasi alam natin, hindi lang naman flood project, meron pang farm to market, meron pang substandard roads and bridges. So marami pa dapat tingnan dito. So kailangan bigyan pansin ito, tutukan ito 101%. Nagbibiroan kami ni Johnson kanina, Howie, sabi namin, ang leksyon dito ay huwag kang magnakaw ng barya-barya. Ang nakawin mo, daan-daang milyon o bilyong piso dahil matagal kang makakasuhan pag ganyan ang modus mo. Di ba nakakaiyak? Nakakaiyak at nakakainis. Sabi ko nga, Alvin, alam mo nung yung barya kumbaga sa pagnanakaw yan butiki. Naging libo-libo, naging buhaya. Ngayon hindi na libo, hindi na milyon, trilyon na eh. Kaya nga sabi ko, Godzilla na ito eh. So kailangan pag magnakaw ka, si King Kong na si Godzilla ang kasama mong magnakaw para hindi ka mahuli. Kasi nga napakalaki at gagamitin mo pa yung resources mo para labanan ng gobyerno. Yung iba dyan, nakita nga natin, hanggang ngayon, sabi ko, napakasimple. Kung talagang gusto natin, i-cancel natin yung passport ni Saldico, hanggang ngayon, hindi nila mapauwi. Nandun lang siya, nagliliwaliw. Kung sa ibang bansa, sa Europa o sa Amerika man, di, paano na natin malalaman ang katotohanan kung di natin siya mapauwi? At saka, siyempre, bakit siya lang ang ating tinutukoy yung kanyang kumpanya o yung kumpanya nung kamag-anak ni Bongo, bakit hindi rin natin imbestigahan? So marami pa dapat tingnan at imbestigahan. At sabi ko nga, I think sinulat ko na rin to sa isang column ko, Alvin, klaro naman na yung itong kumbaga lumaki ito, naging Godzilla yung buhaya nung panahon ni Duterte 2016. Kaya bakit lang tayo nagko-concentrate nitong 2025, 2024? Kailangan tignan natin, halukayan natin 2016 onwards kasi nandoon lumaki at inamin na rin nila Diskaya na sila lumaki nung panahon ng 2016, nung panahon ni Duterte, at even nung panahon ng pandemic sila lumaki at sila naging Godzilla nga. So kailangan tignan natin, busisiin natin ang mga kontrata 2016 onwards, hindi lang yung ngayon. Attorney, buti nabanggit mo yung passport. Na-curious ako dyan. Nung na-interview namin yung tagapagsalita ng DFA, para evasive kasi sa pagsagot pag yung passport na ni former Congressman Zaldico yung tinatanong namin. Kayo, abogado naman, paano nga ba kinakancel yun? Kasi sabi niya, mag-aantay kami ng order ng court. So dapat pala someone has to file in court or dapat trabaho yan ng DFA, DOJ? Sino ba dapat yun? Alam mo, Alvin, a passport is a privilege given by the government. Okay. No? Travel is a right, but passport is a privilege. Parang lisensya yan eh. 'Di ba? Kung meron kang violation sa iyong lisensya, yung LTO lang pwedeng tanggalin yan anytime, 'di ba? So, same yan sa passport. Kung may violation ka sa passport mo, pwede i-cancel yan ng DFA kasi sila ang kumbaga bantay ng ating passport documents, no? So, I highly doubt na kailangan ng tawag dito, kailangan ng court order. Kasi as I said, no, maganda na may court order pero hindi kailangan yan. It is not a absolute necessity for the DFA to wait for a court order because they can do it as long as there are violations with the passport law, no? So, bakit ganun? Ba't niya ini-insist yun, Howie, na kailangan daw may court order? Tapos sabi pa niya, hanggang dyan na lang ako. Something like that, no? Parang pinuputol niya ang mga tanong related sa passport ni Zaldico. Hindi ko narinig kung sino yung nagsalita. Babae, nalimutan ko, ambassador din eh. Parang spokesman ngayon ng Havilona, something. Hindi, pero siguro meron silang rason nila pero
sa akin, as I said, it is a privilege and it is a tawag dito, a duty from the DFA to, kumbaga, di ba, hindi ka naman makakakuha, hindi naman lahat ng Pilipino may mga requirements pa yan, di ba? So kung may mga violations ka dyan, necessarily, they can automatically cancel it. For example, katulad ngayon, meron na siyang violation sa kanyang pag-travel, meron na, kumbaga, hindi na siya pinapayagan kasi nga tinanggal ng kanyang travel authority. So technically, wala siyang right to travel being a government official. That being said, by that, pwede na siyang dapat cancelahin kasi nag-violate na siya ng kanyang, kasi may restriction siya as a public official. Hindi, nag-resign na siya, Howard eh. Hindi, kaya nga, yun ang sinasabi niya. Pero nung time before siya mag-resign, hindi, pinabawalan na siya, pinabalik na siya, hindi siya bumalik, di ba? Pero yung bottom line para sa'yo, ang bottom line para sa'yo is, may poder ang DFA. Hindi na kailangan ng court order. The DFA itself can actually cancel the passport of former Congressman Zaldico. Yeah, they're skirting it kasi nga sinasabi nila nag-resign na. So technically, wala siyang violate na yung para bumalik kasi wala siyang tawag dito compulsion to bumalik dahil hindi na siya public official. However, ang sinasabi ko, prior to siya mag-resign, siya ipinababalik. So, I think that has to be clarified na nung time na yon nag-violate na siya. So, kahit na siya nag-resign, it did not cure kasi ang ano nila, ang sinasabi nila dito, yung kanyang pag-resign cures yung kanyang violation. Ang sinasabi ko, nag-violate na siya prior to his resignation. So, since nag-violate siya prior to his resignation, di dapat bumalik na siya at i-cancel yung kanyang passport. Okay. Ganun yun. Kasi syempre, kung private citizen ka, kailangan may violation ka or mayroon kang kaso. Doon nila ini-skirt. Pero I'm saying again, I repeat, na bago siya nag-resign, meron na siyang violation ng kanyang travel authority o ng kanyang paggamit ng passport. Tama, sige. Okay, sana lang. Sa mga personalidad na pinakakasuhan ngayon, kontento ba ang grupo ninyo sa mga personalidad? O hindi dapat meron pang ibang personalidad? Hindi lang yan na mga yan. Yeah, tama nga. Kasi nga, kung titingnan mo, like itong third tranche nila hanggang kay Secretary Bonoan lang sila. Maganda, nakasama si Secretary Bonoan. Pero sabi ko nga, Alvin, yung kanilang investigasyon, dalhin nila up to 2016. Bakit hindi nila iniimbestigahan si Bongo at yung kanyang pamilya? At klarong-klaro naman, sinabi mo nga kanina, yung pinsan ni Villar may delikadesa, dapat hindi nila binibigyan ito. Yun 300 million lang or a few hundred million. Yung pamilya ni Bongo, bilyon-bilyon ang kontrata. Hindi lang yung pinsan na Alvin, yun ay kapatid at ama. So, mas malaki ang kumbaga sa delikadesa, super delikadesa ang kailangan doon, ano? At yung 51 billion ni Congressman Paulo Duterte ni Pulong, hindi pa niya ini-explain yun. So, nasaan na yung investigasyon? No? Napakalinaw naman nun. Bakit hindi nila imbitahan at tawag dito, hinga ng dokumento, hinga ng explanation kung saan napunta at kung hindi niya ma-explain, di kasuhan na rin natin sa ombudsman para magsama-sama na rin sila. Kung yung tatay nila nasa Hague, pwedeng makulong na rin siya dito. Kung ayaw niya dito, di sumama na siya sa Hague. Okay, thank you. Maraming salamat. Aga-aga. Ang anghang ng bibig mo ngayong umaga. Thank you. Hindi naman maanghang. Ganado lang tayo, Alvin. Pagkausap ka, maganda lang mag-breakfast. Pagkausap ka, maganda ang gising. Mukhang praktisado no? Thank you. Maraming salamat, attorney. Alvin, kunin ko na rin to. Pasalamat na rin ako. At saka, paalala ko lang sa November 30, yung ating rally. So, maghanda po tayo at paalala ko lang every Friday and Sunday, yung ating noise barrage at saka yung wear white. At saka huwag kalimutan yung ating rally sa ating anti-corruption, accountability and transparency, good government sa EDSA po. Makita-kita po tayo. Thank you. Maraming salamat si Attorney, the one and only Attorney Howard Calleja, ang tagapagsalita po ng Trillion Peso Movement, convener ng Isang Bayan Coalition.